kailangan lang talaga, isipin mo yung health mo. Kasi, paano ka makaalaga doon sa family mo kung ikaw mas sakitin na rin, diba? So, kakain ka ng healthy foods at saka yung family mo kakain ng healthy foods para maiwasan na yung bumili ng gamot. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Hinday. Kaway ka! Sa araw na to, andito po kami sa Aluran, Misamis Occidental. Kasama po namin ngayon si Miss Lani Bisana. Kaway-kaway tayo, Miss Lani. Ayan. Sa hapon na ito po mga idol, napakaganda partner ang ating napuntahan. Isa pong plain housewife, sabi nga niya po. Pero mga idol, ngayon, meron ng greenhouse, may organic farm, at may ngayon, hydroponics. May hydroponics and planning for bifloc pond sa tilapia. Ayun. Ayan. So, before po, nakwento ni Ma'am, isa po siyang businesswoman din sa ibang bansa. At the same time, a wife of international pilot. Pilot, yes. At yes. Ma'am, bakit niyo po naisipan na bumalik dito sa inyong lugar at mag-organic farming? Ganun talaga pag matanda na. Back to the roots, di ba? So, no, farming, naisipan kay I want to eat cleaner produce. Kasi in the market we don't know kung ano yung how they grow the veggies nila kay karon ngayon na panahon more like almost everyone using synthetic pesticides. But ako, I don't mind na naigamay nga may maliit na uod or may uod yung ano mo, tanggalin mo lang yan as long as I don't spray those chemicals. So that's number one. And then number two is to introduce also to the community other vegetables not found in the regular market. So, especially herbs and then other vegetable also na wala talaga sa market. Kasi here, in our place, ang makikita mo lang is pechay, kangkong. So, wala man lang, maghanap ka ng mga gusto mo magluto. And then, kailangan mo halimbawa, kailangan mo ng kinchay. Punta ka sa market, walang kinchay. Punta ka sa market, walang parsley. So nag-try ako ng magtanim para kung mabuhay man to, okay, ganito na gawin ko. So, nung nag-try, it's good to know na makabuhay pala tayo dito ng mga ganon. Celery, mga parsley, and even like mga red onion na sa Luzon lang natin makikita. Mayroon, pwede pala. So, yun. Ito talaga, trial, and then it grow, luckily. So, yun na. Yun na yun. Ayun, partner. So, parang ano niya din, partner, isang dream niya din na magkaroon ng ganitong klaseng farm. Kasi nga, nagsimula, sabi nga ni Ma'am kanina, kwento siya, no? She loves to plant. I really like sila to doon. So, plant. mga bata pa sila. So, medyo magagaling na sila sa mga ganitong bagay. And ngayon, naisipan niya na mas maganda kung medyo malaki. Ngayon sa hindi po nakakaalam, ATI, ano po sila accredited dito sa ATI, we are now a learning site of ATI. Ayun. Yeah. Minsan, manghingi ng mga, like, yung municipality namin, manghingi ng magpaturo how to grow hydroponically so I can teach, or how to do the organic way of farming, I can teach them. Ayun. Yeah. So, yan. So, partner, sa hindi pa nakakaalam, dito pala kami sa Lola's World. Ayan. Dito sa Aluran, no? You can visit mga idol. Pwede welcome na welcome sila dito pagpasok. Of course. Welcoming yung area nila kasi meron silang greenhouse, no? Napakagandang greenhouse, partner. Yung mga lettuce nila, different kinds of lettuce, no? So sa mga nakikita nyo po sa likod namin, ito yung organic talong. Organic lahat, no? So from farm to table to diretso. Ito yung inuulam nila, kinakain. Tama ba, ma'am? Yeah, every day. Dito lang kami kumukuha ng gulay. So
wala na, bihira lang kaming mag-market. Punta sa market. So may concrete na market na po kayo, ma'am. Paano niyo po ginawa yun, ma'am? Paano kayo nakapagkaroon ng ganong karaming market? Siyempre, sabi niyo nga kanina, everyday, maraming pumupunta dito, bumibili. Paano niyo po ginawa yun? I think word of mouth siguro yung mga nakarating dito na-impress on what we have. So, syempre yung mga kaibigan. And then, another way also is I post sa Facebook. Ayun, social media. Social media. Okay. So, Facebook para kung ano yung ano yung produce na meron today, like, oh, we have talong and okra, so i-post yan, ganyan. Okay. So, marami ding mag-reply, mag-inquire, and yun, pumupunta na lang yan sila dito. Ayun. Ganun lang. Sa inyong aquaponics naman po, hydroponics naman po, ma'am, ano usually ang pinaka number one best selling na plants? Sa hydroponics is the lettuce. Lettuce. Yeah, lettuce dyan. Lettuce talaga, malaki ang market ng lettuce sa ngayon. Kasi nauuso yung mga samgyup and hamburgers na may lettuce, merong ano pa ba yung iba, yung fresh lumpia na may lettuce sa dulo, yung mga ganun lang. Pero kahit ganyan na food yan, malaki ang market. Marami, dito lang din kasi sa amin, kumukuha sila. Ayun, so yan. Partner, sabi nga ni ma'am, di ba, ang problema niya ngayon, usually ang lettuce, I think, di ba, 45 days na harvest. Yeah. Pero kami, yung bang, ngayon, siguro dahil bare months na rin, so, maganda-ganda ang business pag papasok sa bare months. So, yung iba, hindi pa nga, nasa sowing pa lang, binabayaran na. Para lang meron sila, reserve lang. Ganon sila. Pero, yung nakakatuwa na rin, di ba? Nakakatuwa talaga. In the left side ko po, mga idol, dito is parang Yung kulungan ng free manok. range chicken. Ay, hindi kulungan nga pala. Yeah. Yan yung mga manok. Yeah. Ayan. Tapos, lalabas pala sila, ma'am. Dito yung parang pathway nila. Yeah, dyan sila magpasyal-pasyal. Yun. Pero ang goal mo dito, ma'am, is para magkaroon ng fish eggs. Yeah, fresh eggs lang yan na para sa consumption namin. Ayun. So, talagang ginawa to, partner, para sa kanila, sa family nila. Mainly for the family. Tapos, syempre hindi mo naman maubos yung produce, bibenta. And then also to give job sa mga kailangan ng trabaho, kaya marami-rami din yung workers ko. Mga ilan po, mga ilan? Ngayon, siguro mga 15 yan sila. Ayun, so marami yung tutulungan. Marami din. So yung partner, ang kinagandahan, partner, so nakikita nyo po dito ganyang kalawak na almost 1 hectare. Pero yun ang pinakamaganda kasi nga high value crops yung natanim ni ma'am. So dito na side, no, mga sa food nila, sa tape para sa pagkain nila dito daily, no. Doon naman sa kanilang greenhouse, makikita nyo maraming klase-klaseng mga tanim na hydroponics, no. Yun, ma'am, ano ba yung hydroponics na sinasabi talaga? Hydroponics is you grow without the soil. Ayun. Yeah. So, mayroon kang system, water system na yun ang magdidilig doon sa halaman, pero we don't use soil. So, ano lang yun, it's another technology on how you grow vegetables. Kasi ang hydroponics, you can grow anything. You can grow even mga shrubs or mga, kahit nga i-hydro mo yung mga melon or yung mga ganon, pwede yon, ilagay mo lang sa timba. So, you can grow, basically, you can grow anything. Then, lalo na pag ilagay mo yan sa greenhouse, so lesser ang pest, mas lesser ang problem mo. Ayan. Partner, mas maganda siguro, ma'am, i-farm tour mo kami sa inyong area para masilip din ng ating mga manunood, partner. Oh my God. Ayan. Mas okay ba yun, ma'am? Okay. Farm tour sa isang hektaryang farm. Hindi naman itong isang hektarya. Wala to kasi kalahati lang to eh. Kalahati. Kasi I'm using half, then half ang residential namin. Ma'am, introduce mo naman kami. So, tanim niyo po.
this one is galanggal. Galanggal is like Thai ginger. Thai ginger. So, most of I think Pilipino lang ang hindi gumagamit ng galanggal. Pero sa Vietnam, sa Thailand, Cambodia, ginagamit talaga ang galanggal. So, doon pa It yung has galing, ma'am. it has different, hindi, meron dito pero hindi pinapansin. Okay. So, it has different taste sa ginger, different taste po sa turmeric, but they call it Thai ginger. Then at the back, ganun din ang dahon niya, pero turmeric yon, yung yellow na, parang yellow na ginger. Oh. Then meron pa kaming gabi, meron yung mga ano lang, malunggay. Ma'am Lani, sa farm nyo kasi organic. Paano nyo po nasusustain na ganito pa rin kaganda yung farm nyo? May mga harvest pa rin kayo. Ano pong mga diskarte din ninyo? Ano lang, kasi wala kaming pinapatay na insekto. Wala kaming, kumbaga, 'di ba, sa synthetic pesticides, patay lahat. Beneficial at saka yung bad pest, insects, patay. Kasi na-sprayhan mo eh. Ayan, hinahayaan lang namin silang mag-away-awayan sila dyan. Ano-anong disadvantage Maglabanan. ma'am pag ganyan? Pag, Mahirap lang sa ganito kasi open field siya. So, mahirap talaga. Merong pwedeng anything that can happen. Like, maraming uod. So, ngayon, pag may uod, isa-isahin lang namin yan. Or ikat namin yung mga dahon-dahon na may uod, mga puno, ganon. And then, of course, ano ka rin ng organic na fertilizer. Ayun. Organic fertilizer. Tapos, pag may pesticide ka ni spray, organic pesticide, which is you will do concoction like yung fruit juice. Not fruit juice, yung OHN, yung mag-ano ka ng mga sili, mga ginger, yun ang okay, i-spray mo, di ba? Yung manok, nag-umpisa kami sa, anong tawag nun? Rhode Island. RIR, Rhode Island Red. Rhode Island Red. And then, may isa din kaming native, pinaitlog namin, tapos yung ini-exchange namin yung itlog sa Rhode Island para siya na yung magpisa nung siya maglimlim. Kasi hindi naglilimlim yung mga Rhode Island. Yeah. And then later on, ang Rhode Island naglilimlim na rin. Gumagaya na. Yeah. Sanay na din sila. Ito yung mga organic na talong niyo po, ma'am. Yeah. Paano malalaman, ma'am, na organic? I don't know. Hindi yata malalaman. Nasa iyo yan. Yung practices. Ang organic lang, ang one downside sa organic is matagal talaga siya compare sa nilagyan mo ng synthetic na fertilizer. Kasi ang synthetic na fertilizer, inaano niya, nag-concentrate siya sa pagpapalaki ng puno, ng plant. Ang organic, nag-concentrate siya sa pag-ayos ng soil para i-feed sa plant. Bago yun, ha? Yeah. So, yun yung mga good practices kasi inaalagaan mo rin yung lupa. Yeah, inaalagaan mo. Kumbaga, ang lupa, mataba pa rin. Kasi, sorry for the mess. Sa hindi naman organic, yung tanim ang inaalagaan. Ito naman, okra, ano yan? That's red okra. Ayun. Yan, red okra. May green din kami doon. Ayan. Magkano market itong red okra, ma'am? Ngayon, binibigay lang minimix lang namin yan. Then, 70 per kilo. Ng okra? Ng okra. Tapos, kung tinatanong nila, pwedeng red lang. Hindi, kailangan i-mix mo rin. Okay. So, meron din mga, kamote tops. Dito tayo. Okay. Pero may kamote tops talaga Ito na yung pang mga dream ng mga OFW natin, yung mga ganito. Gustong-gusto nila. Mga native house. Native house. Dito, soon, gawin namin to siyang, dito na yung office ng garden, dito na kami magtuturo sa, ginagawa lang siya ngayon. So, sorry talaga, hindi tayo makapasok. Naayos yan. Ayan, mais. Yung mais namin, payat ngayon. I don't know. So, marami ngayon sila, nagtutulong-tulong sila dito. Nag-load sila ng tubig sa pond. Meron silang biofloc. Ma'am, tuloy tayo dito sa Greenhouse. Hydroponics. Ito yung greenhouse mo dito sa left side natin, ma'am. Ano yung mga tanim dito? No, hindi ito siya greenhouse. Actually, lang to, the same as dyan. Pero nilagyan lang naming net. Kasi usually, tinatanim namin dito yung mga pechay na
yun bang madaling kainin ng uod, nilalagyan namin ng mga net. Okay. Pero- Naka-drip irrigation kayo, ma'am. Nakadrip yan. Tapos, Gaano ka-challenging ang paggawa nito, pag-start nitong ganitong klaseng farming, ma'am? Kasi ibang technology yung ginagamit. Yung iba-iba eh. Ibang farming. Ito kasi maliit lang pero malaki ang kita. Yung iba malawak pero hindi naman ganun kalaking kita. Pero ito kasi malaki talaga kita nito pag ganito, di ba? siguro, pero malaki din gastos. Malaki ang gastos sa starting, di ba po? Yeah, malaki ang Yun, sa gastos. starting lang talaga. Pasok siguro tayo, makita Opo. nila yung Okay lang po, greenhouse. ma'am. Greenhouse, tama. Hydroponics. Alright. Anong malaking lettuce? Dahil always sold out na. Oh, yan. Yeah, sold out. So, ma'am, anong mga ganito kalawak, ma'am? Mga ilang pieces ang ano nyo dito, mapoproduce nyo? I don't know. Mga ilang ma-harvest mo dito kaya? Kasi ano to eh, yung stage ito this week laderize, yeah. So, kumbaga dito for this week. Oh, sa next sunod week, next dito week, naman. ganon. Pero nahalo-halo na siya ngayon dahil hindi na nga masunod dahil kung ano yung lumaki, yun na yung pupulutin ng bibili. So, pag ganito, ma'am, mga ilang days na to siya? Yan. I think mag 1 month to sa 27. 27. Pero ayan na lang natira. Mahaba to. Okay. Ito na lang natira. Mas lalaki pa to kaso lang ba yan, ma'am? Marketable na yan? Hindi pa. binibili na eh. Pwede na. Pwede na bilhin. Binibili na talaga nila dahil wala namang ibang makikita. So, yun yung advantage. So, ang pinaka-problem na narinig namin kay ma'am na pinakamagandang problem, shortage. Shortage. Oo, ng produce. So, kailangan nilang mag-expand. Kaya magpapagawa sila ulit ng isang Hopefully. Ayun, pre. Pag may Ayan. Ma'am, bakit po may electric fan tayo dito? kasi ang greenhouse mainit talaga, 'di ba? Tapos may time talaga na sobra-sobra ang init. Ayun, may temperature kami right now is 34 may degrees, temperature 'di ba? Ilan po? 34 right now, 34 34. degrees centigrade. Minsan aabot na yan ng 45. Pag ganon, i-on lang namin yung electric fan para palabas ng hangin kasi fan palabas ng mainit na hangin. Para kasi magluntoy din yung mga lettuce dahon, mo. kasi nga leafy, no? Mm. Ano ba ang advantage ng pagkakaroon ng greenhouse, ma'am? less ang pest mo. Yung hydroponics, no? Yung bubuhayin mo yung mga plants, vegetables na walang soil. Walang soil. Using itong tubig, no? Tubig lang. Kaya siya hydro. So, ganun. So mga 1 year na kayo dito, ma'am, ganun. Yeah, nag 1 year kami nung August. Okay. Tapos ma'am, dito sa farm nyo, tingin nyo ma'am, bawi na kayo sa kita? Hindi pa. Hindi pa. Malaki ang gastos ng... Pero nasa iyo yun. You can build a simpler greenhouse. Pwede mong gawing kawayan. Pero ang ano mo lang doon is lagi ka rin nagpapalit kasi nasa tropical country tayo, di ba? So, lagi mo rin pinapalitan. Kaya ma-disturb na naman yung marketing side mo. Okay. So yun, mga strategy mo, Inday, tandaan nyo yung... So, kung gusto mong tuloy-tuloy lang, walang disturbance, mag-ano ka na ng more concrete na building. Para hindi ulit-ulit, no? So, isang bagsakan na lang. Solid na solid, eh. Titingnan ni partner kasi pagpapagawa yan siya, ma'am, eh. Kaya, Why not? mahal yun, mahal. Isip-isip niya na. Kasi Ma'am, ano lang to siya, ma'am? Kukupit pure. Pure. 100% na kukupit. Or yung bagong kukupit ba na binibenta, ma'am, pwede na agad yan siya i-tamnan or kailan mo siya parang nabubulok pa siya bago lagyan ng tanim. Hindi naman siya nabubulok, pero kailangan mo yun sterilize, yung ganon. Marami pang process kasi kailangan magtanim ka malinis yung ano mo para mag-grow yung lettuce mo. Hindi ma-fungus. Di ba? So kailangan mag-sterilize ka, pati yung cups hugasan mo. anong klaseng ano nga to, ma'am? Anong klaseng lettuce? Kanida, ito Dabi. Dabi? Oo. So- Lolo Bionda.
Oh, okay. Iba pala dito yung lettuce, no? Yung baso Yeah. po ma'am, recycle lang din to siya. Oo. Pagkatapos nung mabenta yan, paglalaki niyan, mabenta natin to, pati kukupit, recycle. So, wala kaming tinatapon. Ayan. Sa isang ganito ma'am, halimbawa market na siya. Gaya nito, magkano po ang isa nito? At least may idea po sila sa market. Ayan, 25 lang yung Alam, bigay mura. namin per cup dito sa ano. 25 Pero, pesos. May mga chance naman na hindi naman nababalik ng mga cup at something. No, kasi sa amin, tinatanggal namin. Cup, putol. Putol. Pagbili nila, Putulin na hindi agad. nila madala ang cup. Ah, Okay. Except lang dun sa mga restaurants na nagre-request sa amin. Pero mga suki na namin yun, binabalik din nila. After na After. ma-consume. Yeah. Oh. Kasama yung kukupit. Kasama ang hukupit. Pinapabalik namin dahil ni-explain din namin na recyclable lahat. Sayang yun. Sayang. Ayun. So yung matutumang hindi sa mga At saka, technique na. hindi pwedeng magkalap ka dyan. Yes. Kasi plastic to, no? DIY lang po pala ito siya mga tolo. Parang ano ngayon yung pangsunog lang. Yan. Ito na, mali yung trabaho niya. Yan. Ayan, ito. Hanggang sa ilalim. Hanggang dapat sa ilalim. Ito po. Hanggang ilalim yung pagka-slice. Kasi pag hindi sa ilalim, hindi siya Hindi maka-absorb. Ayun na, nag-aagos na yung tubig. Ayan na, may water na siya. So, Automatic ba to? and every Yeah. hour, mag-run siya na 15 minutes. Mag-stop siya. After 1 hour Pero na naman. depende din kasi yun sa plant na iwo-water mo. Like, yung mga tomato, iba din yung Cycle niya. automation niya. Oh, okay. So yung mga tumay na yan. Hirap pala tong ganito, ma'am. So balik na lang tayo dun sa pagiging housewife mo. Pagiging plain housewife. Gaano kahirap maging housewife ng isang pilot? Kasi nga, lilipad-lipad ma'am eh. Oh Mahirap my ba God. ma'am? Ano bang challenge dun sa ganun setup? Nasanay na ako dun. Sanay ka na. Oh, yun. So yun. So, hindi tayo makarelate ngayon. So partner, si ma'am po kasi is tumira ng 11 years sa Vietnam. Tapos Yeah. 11 years sa anong country ngayon ma'am? Sa US. US. Sa US. Japan pa. Nag-Japan din Nag-Japan kami pa. for 3 years. Yes, kasi si husband niya is international pilot sa isang company. The same time, ngayon, itong greenhouse at saka yung organic farm is piniprepare po ni Ma'am Lani para sa retirement ng kanyang husband. Ayan. So, payag ba yun siya ma'am na dito siya or ayaw niya pa rin? Nag-uusap na kami, matuto siya magbunglay ba? Magukay. From pilot to farmer. Kailangan magbunglay siya. So yun na. So, ibig sabihin talagang lesson dito, no? Kahit saan ka man mundo na pupunta, pagdating sa panahon, tulad nila Ma'am Lani, babalik ka pa rin dun sa Babalik saan ka. pinanggalingan Babalik ka mo. rin. So, babalik ka rin at siyempre i-enjoy mo na. Siyempre alam mo na eh. No? Kung ano yung mga mangyayari. So, ano ma'am ang usually na nakita mong advantage ng pagbalik bilang galing sa ibang bansa dito sa iyong lupang sinilangan, kumbaga, at mag-farming ng ganito? Ano yung mga feeling, kumbaga, na pwedeng may share? Ako, happy lang ako na nakashare ko like, ano yung ibang, especially kung ano ibang veggies na hindi nila nakikita, tapos ngayon nakilala na nila. Parang ganon, na, hala, ano to? Tapos, tinatanong nila, paano lutuin to? Tapos sa sunod, babalik sila, ay, bibili ako nung ganon. Yun. Yung iba nga partner, hindi ko kilala. Pwede natin puntahan ma'am yung mga herbs mo ma'am dito. Yeah. Yan. Ilang piraso yung greenhouse mo? 3. Tama ba? 3 siyang building, Oo. pero yung likod, ano dapat yun? Nursery namin or recovery room. Oo. Pag mag-transplant ka, doon i-recover muna for few days, few nights, and then ilipat dito. Pero ngayon, di na nangyayari kasi kulang kami sa space. Oo. So, dyan na diretso. Para makapag-supply ng order. Kani flowers niya. Flowers, yung yellow. Pero malaki, ano bang contribution yan sa farm, ma'am? Pollinator. Sa organic, dapat meron kang flowers, meron kang mga herbs sa gilid para sa mga sa pest, imbis na pupunta doon sa gulay plants, mo, dito mauna sila. Ayun. Kumbaga, hindi din repealant. Dapat naka-close pala to. Tapos, yung kung sa flowers, mag-pollinate, marami na tayong mga insects like dragonfly, yun, nakakatulong yun sa atin. So yun.
So ito mga parsley. Parsley. Ganun pala yun. Magkano ang isang ganito ma'am pag-harvest? 25 din, pero maliit lang yan. Lalaki pa to. Bata pa to. Mga ganun, 25 yun. Ito coriander to. Or, Halos paras-paras ng mukha. yeah, ano pa ibang pangalan ng coriander? Coriander, kinchay, or ano po? Cilantro. Cilantro. Iba-iba pangalan kasi niyan. So yan naman ma'am, kale. Ito Chinese kale or kailan. Yan tawag nila, kailan. Nagbubunga ba to? Hindi. Hindi. Namumulaklak siya para maging seeds din. Ma'am, parang puro advantages yung sa hydroponics. Ano ba ang disadvantages nito? May mga chances ba na ma-failure ka pag ganito? Meron. Pero kung hindi mo tututukan, like hindi mo siya i-monitor, yun yung failure mo. Dapat mag-monitor ka, nag-garden ka na nga, tapos iniiwanan mo naman, di talagang failure. So yun ang mga dapat ang gawin, talaga focus. Focus. Yan, ano yun siya ma'am? Ito ma'am, ano to? Nabango ba to? Thyme? Mint siya. Uy, maganda to sa Pwede steak. maamoy ma'am? Sa steak, no? Sa steak, magprito ka ng... Isda. Ito yung nilagay mo kanina ma'am? Hindi. Chives yung kanina. Magprito ka ng steak, tapos pagkatapos sa gilid, lagyan mong butter, sa gilid lagyan mo ng thyme. Ang sarap na yan. Parang kasing amoy ng oregano. Yeah, kasi mint siya. Ang oregano, mint din. Ito ma'am, ano to? Celery. Celery. Ay, kaya pala ng celery. Kaya ng celery. Ang celery namin, imported seeds, galing rice one. So, nakita mo, green stem siya. Ang sa market, nakikita mo white. Imported lang kasi yung, ewan ko kung ano ba So yung... ito, pechay, ito ma'am. Bok choy. Ito na yung na-harvest ma'am na may bumili. Yan, may bumili. Yun, so nakita mo. So pag pechay, pag ganito, magkano to? Isang ganito? Minsan, depende lang sa size kung ano. Ganyan, 15 pesos, ganun lang. Okay, kasi usually, organic. Tinatanim dito doon sa garden, nakalimutan lang siguro itanim kaya lumaki yan. Choy, malaki na choy ito. Ito No, para this sa is ano? choy sam. Iba na po, iba na naman. Choy sam is flowering pechay. Ooh. So, mag-flower to siya ng yellow. Pati yung flower, masarap yun pang salad. Ilagay mo sa soup. Yun, lahat naman ng gulay. Kasi tayo nakasanayan natin na namulaklak na yan, hindi na yan makakain. No, the flower, makakain mo yun. Kahit flower ng pechay, makakain mo yun. Ito naman ma'am, Wala sinasabi namang mo sa nakakahilo. Ha? Ito ay onion? Onion. Red onion. Ito, yellow onion. May red onion dyan, malaki na. Ito, Ay, magkakalaman ito ma'am. Yeah, magkakalangan. Bago pa kasi yan. So, ito yun, red onion. Ay, ano, laki na. Ma'am, kasi matagal kasi ibang bansa, ano mga na-learn mo doon na in-apply mo dito? Hindi talaga ako anong tawag nun, agriculture na pero ang na-learn ko lang is, yun bang katulad sa Vietnam na always fresh yung food nila. Yun, isa yun. So yun, talagang, kaya gusto kong tumira doon. Dahil kahit saan-saan fresh, kahit sa gilid, sa side street, fresh yung juice na mabibili mo, hindi yung powdered juice. So yun, kaya yun din yung sinisikap ko dito na magkaroon kami na makakain namin at the same time ma-share namin sa market. At least partner. So ito yung Ito ma'am, para Sunshade. So sobrang init. Sobrang init. Yeah. Lahin lang. hindi nila papunta doon. Yeah. Tapos sa hapon, binababa na rin nila. Pero yung isa ma'am, bakit wala? Meron. Ay, meron. Ito lang ang wala. Kasi yung mga tomato, mga pepper, bell pepper yan at saka tomato, walang problema yan sa init. Kaya nila Kaya nila. So ito mga leafy vegetables lang ang problema. Hindi pwedeng masobra-sobra talaga ang init. Yan yun. So, ganyan pala, no? Magos na yung tubig. So, ito ma'am, kasi yung iba, pag nasobra ng tubig, na mamatay, nagkakasakit. Oh yeah, parang pwede rin. Yan, malalim ba to? Ewan ko kung anong lalim niya. Tubig lahat Ay, malalim. Yan yung sinasabi ko sa yung may
filter kami, oh. Ay, oo. May, di ba? Wow, naka-check ko ng ilang ano ng laman. So, tinitingnan lang yan namin kung konti na, mag-add na naman kami. Kasi nga nag-evaporate din yung ibang. At saka napupunta dito, di ba? Yan, na-absorb. Ayun, so yun na. Iniinom ng plant. Ayan, so yun ang pinagandahan nito pag meron ng greenhouse. At ito yung next project ni Ma'am Lani, mga idol. Yeah. Yung fish pan. Biofloc. Biofloc. Flock ba? Flock? I don't know. So yun po mga Inday. Ma'am, ano pa ba yung ma-share mo sa amin na pwede mo i-share sa amin na kakaiba talaga? Kasi ano bang nakita niyo na difference dun sa ibang bansa na agriculture na pwede nating kakulangan sa Philippines na pwede nating i-apply dito sa inyo? Dito lang. Parang ang ano ko lang is nawawala na yung drive ng farming. Para bang yung mga tao gusto bumili na lang. Meron naman yan sa palengke, bili na lang tayo. Eh paano tayo makabili sa palengke kung walang nagtatanim? Yes. Tapos ang hirap na maghanap ng workers para magtanim. Other countries, mayaman silang lahat basta nagpa-farm. Talaga. Sa Amerika, milyonaryo ka pag may farm ka. Ganun. So, nagsusupport, nagpupush na mag-back Into farming. Mag-back to farming. Pero ang mga tao, may iba nakikinig. Pero mas maraming hindi nakikinig. Ganon. Ganon talaga. Pero nakikita ko yung effort ng government. Nakikita ko. Ang ano lang is, hindi pa siguro, I don't know, kailangan pa ng more, yung push pa and follow up pa doon sa mga tinuturuan nila. Follow up nila, ano nang nagawa natin, may naka-harvest na ba kayo, yung ganon. Pero yun, dapat yun ang tutukan. Kasi kung may tanim ka lang sa paligid, I don't think may magugutom. Diba? Yes. Walang magugutom. Kami dito walang gutom. Yun talaga, hindi sa pagyayabang, walang gutom. Na hindi kami bumibili. So, kahit sa maliit mong, kahit sa gilid ng bahay mo, pwede kang magtanim na ilagay mo lang sa paso, di ba? Basta, hindi yung pagtanim mo, iniiwanan mo lang. Ay, nagtanim ako ng namatay. Natural, hindi mo diniligan. So dapat talaga. So, pero totoo po yung sinabi ni Ma'am na walang nagugutom dito. Actually po, busog na busog kami. Hindi, wala talaga kaming gutom. At saka, dito kasi, yung iba rin kasi hindi din nagtatanim, kaya umaasa lang din sa market. Yun, tama nga sabi ni Ma'am. Pero, meron naman talagang marami na nasa, kumbaga, liblib na lahat nasa paligid niya yung tanim. May manok, may gulay. Kaya yung problema niya na lang, ulam, mga lamas, at saka other necessities. At least, kaltas na yun sa budget mo yung mga panggulay, pangulam. Yeah. At saka, kahit nabubuhay ka na walang meat, pwede kang hindi ka kakain ng baboy, hindi ka kakain ng manok, pero mahirap pag nabubuhay kang walang gulay. Di ba? Kasi yun na yung, ito yung ko, anong gusto mo? Pharmacy with a P-H-A-R or pharmacy with a F-A-R-M? Pharmacy or pharmacy? Saan ka bago doon? yan na. Diba? So anong pagkakaiba nun, Ma'am, yung isa? Pharmacy na? The pharmacy with a PH is bibili ka ng gamot para igamot doon sa mga sakit-sakit mo. Dahil unhealthy diet, unhealthy living ka, o di ba? Nag-abuso ka sa katawan mo, plus ang kinakain mo hindi tapos wala ka pang tulog. Yan dugtong-dugtong na yan, and then it creates a problem. Pero ang pharmacy na F-A-R-M-A-C-Y
I don't know, ginanon ko lang yan. Kasi yung from the farm mo, yun yung nakakagaling sa katawan mo. Diba? Yes. So, back to the one ba? Yung old na mga matatanda noon na kukuha lang sila ng damo-damo para ihaplas pag may sakit or pwede namang gawin yun eh. Kasi like ngayon, marami kang bila-bila na, ano yun? Capsule. Saan ba galing yung bila-bila? Eh yan, yun lang yun o, bila-bila na yan. O, ba't hindi mo na lang galing dyan? Oh, di ba? Oh, ganun yan. Pharmacy or pharmacy. So sa mga hindi po nakaunawa mga idol, ganito lang yun yung lagi namin sinasabi. Na kumain po kayo ng healthy diet, meaning gulay, fruits na fresh from the farm. Preferably kung may organic, much better. Yeah, much better. Kasi kung hindi nyo po nasunod, in the long time, tatanda ka, yung kakainin mo po is gamot na. Gamot na. Maintenance. From, pili ka lang, pharmacy o pharmacy. From healthy and balanced diet. Ayun. So, Versus, yung isang pharmacy, gamot, maintenance. Kasi, nabuso mo yung sarili mo, kung ano na yung kinain mo, tatanda ka na may daladalang, may kinakaing maintenance. ayun. Yung maintenance na yun na gamot, yun na yung pagkain mo, kumbaga. To So, survive. Tandaan niyo po yun. Tsaka, yun nga, tama sabi ni ma'am na no, yung sa Philippines ngayon, medyo nawala din yung drive sa ibang bansa talaga. They're focusing sa food security, no? Yeah, Kasi food pag security. kulang, shortage yung food security sa isang bansa, no? Medyo weak, you know? Pero yung nakaraan nga sa atin mga the past na mga president natin, dati nag-focus talaga sa farming, no? Talagang sa agriculture, medyo powerful tayo ngayon, napabayaan. So ngayon, medyo bumabalik-balik ulit. Yeah. No, hopefully at sana, i-embrace ng mga tao. Yun isa din yun. Kasi pag nag-promote nga yung government, wala namang nakikinig. Walang mangyayari. Walang interest. Yung tao talaga, mag-embrace din na mag-isip sila, ano ba yung noon? Kasi ako hanggang ngayon, talagang inaalala ko, yung sa mga lola ko, yung ganun ba na, si lola, ganito yung ginagamot pag ano. Kaya may mga herbs ako. Hanggang ngayon, marami pa kaming herbs dyan na pang banyus lang, ganyan. Marami pa. Pero mga idol, sa amin po as a personal po, farmer, kasama si partner, may another story din po kaming may share kung bakit some of the farmer is hindi na nag-farm. Kasi sa amin, experience po namin dahil po ito number one sa mahal ng mga farm inputs. So, meron po kaming nirintahan na lupa at saka ngayon po is nakatiwangwang dahil nga sa mahal ng farm inputs, mura yung pagbili ng harvest, minsan lugi talaga. So, minsan yung farmer na nagsasaka, tayo partner na nagsisikap, instead na kumita, nagkakautang pa. So, hard work plus utang. Siyempre, kung wala ka ng another capital, pipiliin mo na lang mamahinga siguro muna. No, pero ang pag-usapan mo is food security, it has to start in your house. So, maliit lang, not necessarily na isang plot na garden na pechay, isang plot na kangkong, no. Kahit isang paso lang na kangkong, balik-balikan mo yan, cut-cut mo, tapos may isang paso ka dyan na sibuyas, yung ganun ba? Personal consumption. Kaya nga, food security for your own. Hindi ka nabibili. Ayun. Kaya maganda po yun siya mga idol. Yun ang advantage nun. And then, you know by yourself kung paano mo siya paano mo siya ginugrow. Grow, yes. So na-handle mo, tulad dito sa farm nila Ma'am Lani, no? Purely organic sila, yun ang pinaka-advantage din dahil alam niya na healthy to, walang chemicals to, kaya dito sila kumagawa. So, yun ang pupunta dito. Kasi, ito yung mga tanan. Siyempre, tanim namin, kumakain din kami. So, kailangan, gandahan namin tanim. Ayun, maganda din yun. Para, bakit ibenta mo yung maganda, tapos kakainin mo, hindi maganda, di ba? Dapat, unahin mo yung sarili mo, na maganda. Isa din yun sa mga napakagandang sinabi ni Ma'am, no, na pwede naming i-relate din ni partner. Dahil, sabi ni Ma'am,
siya nagtanim, kakainin niya. Meron po kaming mga farmers na napuntahan, sila nagtanim, hindi nila kinakain yung mga tanim nila dahil buhos Alam sila nila. ng buhos nila ng chemicals. So, alam nyo na, no? So, mas advantage na kahit sa bahay lang, may tanim lang kayo dyan ng mga gulay-gulay dyan, may talong kayo dyan, may okra kayo dyan, o may mga tagabang kayo dyan, o mga spinach ba, ano ba, lettuce ba, ano ba. Mahirap na yung lettuce ah. Uy, ang lettuce is easy to grow. Easy to grow. Yeah, maski sa paso-paso lang. Ayun. So, yun Sa na. backyard, even without backyard. greenhouse. Even without greenhouse. Ayan. Yeah. So, pwede yun pala. Yung kapitbahay, ibigay mo na yun sa kapitbahay tapos pupuka ka lang. Ayun. Yan. Joke lang yun. May pabol ba si Walang katapusan kasi yung malunggay. Ayan. So, sana po na-inspire namin kayo. Tanong natin si Ma'am Lani kung ano ba yung mga best advice niya sa mga kagaya niya naging plain housewife pero nakaisip ng ganito, no? Para sa future na retirement ng kanyang asawa. So, Ma'am, ano ba ang best advice niyo? Best advice? Yes po. Ano bang best advice? Eh, kailangan lang talaga, okay. Isipin mo yung health mo. Kasi, paano ka makaalaga doon sa family mo kung ikaw mas sakitin na rin, di ba? So, kakain ka ng healthy foods para, at saka yung family mo kakain ng healthy foods para maiwasan. Pagkain, yung tama na pagkain, yung ganun. Everything na is maganda. Pero pag everything naman na sobra or kulang, yun ang masama. Diba? Sabi nga nila, partner, you are what you eat. Sabi niya, kung ano yung kinakain mo, ganun din yung papatunguhan mo. Kaya sa amin, siyempre, marami na ako na witness partner. So sa work ko na 30 years old pa lang, may hypertension na, high blood na. 30 years old, nag-i-inject ng insulin. Dahil po yun sa lalo na yung mga soda or soft drinks, yun talaga yung pinaka number one. Ako, I'm proud to say na, at my age, wala akong maintenance. Pwede ba itanong ma'am ilang? Secret! Yeah, wala akong maintenance. Pati yung husband ko, walang maintenance. Yun ang maganda. Dahil po yun sa healthy and balanced diet. Yun Kasi talaga. talagang iniisip ko yung, bihira nga kami kumakain sa labas. Kaya ako kahit kami dito, wala kaming ginagamit na seasoning. Wala kaming ano yun? MSG yeah, or Magic Sarap. Asin lang. Asin lang. Or, kasi Spices. yung herbs mo at saka spices, yun na yung seasoning mo. Yun. So, magaling na chef si Ma'am. Yeah. Diba? Natikman mo yung chicken. Ay, sobrang sarap. Chicken with lemongrass. Lemongrass. Ibang level. Fermented or marinated? Marinated. Ay, ibang level. So, sa mga gustong pumunta dito sa Lola's World, pag nakadaan kayo sa Aluran, no, dito sa Misamis Occidental, on the way papuntang Oroqueta, please, pass by, bumili kayo, visit, no, at saka makita nyo dito yung farm nila, Ma'am. Siyempre, pag magpunta kayo dyan, pag makita kayo iba-ibang possible yan, baka may padala sa inyo si Ma'am. Diba? Tsaka we are open 7 days a week from 6 in the morning. Kung hindi open ang gate, sumigaw lang kayo, tao po! O yun. Bibili po. Until 6, at minsan nga may 7 pa magtawag. Pwede pang magpakuha. Sige, lahat kinikater na. Ayun, so napakaganda. Very welcoming talaga sila. Ayan. So maraming salamat po mga idol. Sana po na-inspired po kayo sa isang napakaganda at inspiring story talaga ni Ma'am Lani Bisana. Dito po yan sa Misamis Occidental mga idol. So Luzon, Visayas at saka Mindanao po mga idol. Naikot na po namin mga idol. So lahat po ng mga kaalaman, technique, diskarte sa farming, yan, tinatanong po namin at sinishare po sa inyo. Sana po nagustuhan nyo yung ating episode ngayon. Kung nagustuhan nyo po, please like at saka i-share po para marami pong makapanood mga idol. Please don't forget to subscribe ang channel namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po, sa farm nyo, mapupuntahan namin kagaya ni Ma'am Lani, no? Napakabait talaga. So, mula yan dito sa Aluran, Misamis Occidental, kasama namin si Ma'am Lani Bisana. Maraming salamat po sa inyo. Happy farming, kaway-kaway, mga totoong mga inday. Bye-bye! Kita-kits sa susunod na video.